Wrong Groom's Revenge, written by Mr. LG. Kahit sa impyerno, hindi kita pakakasalan. Yan ang huling mga salitang binitawan ni Althea Rivera bago ang araw ng kanyang kasal. Para sa kanya, ang kasal nila ni Marco ay ang simula ng kanyang happily ever after. Pero sa isang iglap, ang pangarap ay naging isang madilim na bangungot. Sa gitna ng simbahan, sa harap ng Diyos at ng daang-daang saksi, hindi ang mukha ng kasintahan ang sumalubong sa kanya. Sa ilalim ng belo, sa halipang malamig at mapanghusgang mga mata ni Vander Stanford, ang kinatatakutang bilyonaryo, ang walang pusong CEO ng Stanford Global at ang mismong boss na nagpahirap sa buhay niya sa loob ng 3 taon. Ang katotohanan, pinagbili siya ng sarili niyang ama at ng lalaking ang pinakamamahal niya para pambayad sa isang utang na hindi niya kailanman ginawa. Ang kasunduan, magiging asawa siya ni Vander sa papel, sa kama at sa mga mata ng publiko sa loob ng 1 taon. Walang bawian, walang takasan. Ang twist, sa likod ng malamig na pakikitungo ni Vander ay may nakatagong matinding puot at isang sekretong mag-uugnay sa kanilang mga pamilya na wawasak sa lahat ng pinaniniwalaan ni Althea. Paano ka makikipagsama sa isang lalaking ang turing sa'yo ay pag-aari lang na nabibili ng pera? Paano mo lalabanan ang tindi ng tensyon at kuryente sa pagitan ninyong dalawa kung bawat halik niya ay tila isang parusa at bawat titig niya ay unti-unting tumutunaw sa pader ng iyong puso? Sa mundong binuo ng kasinungalingan, paghihiganti at maruming laro ng kapangyarihan, sino ang unang susuko? Ang babaeng pilit kumakawala o ang CEO na unti-unti nang nahuhulog sa sarili niyang bitag? Ang bango ng mga puting rosas ay tila naging amoy ng kandila sa isang lamay para kay Althea. Habang nakatayo sa labas ng dambuhalang pinto ng katedral, ang kanyang puso'y nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa isang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hawak niyang bouquet ng Gisopila at lilis. Ang mga daliri niya ay nanginginig at malamig pa sa yelo. Ayos ka lang ba, anak? Tanong ng kanyang ama. Napansin ni Althea ang pamumutla nito at ang panginginig ng boses, ngunit iniisip niya na marahil ay emosyonal lang ito dahil ikakasal na ang kakaisa-isang anak. Tumango siya at pilit na ngumiti. Opo, Papa, excited lang po ako. Bumukas sa mga pinto. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mahabang pasilyo ng simbahan. Nagsimulang tumugtog ang organo. Isang mabagal at madamdaming melodiya na dapat sana ay punong-puno ng pag-asa. Dahan-dahang humakbang si Althea. Nakayuko siya, iniingatan ng bawat yipak sa mahabang puting carpet. Ang kanyang belly parang hamog na tumatakip sa kanyang mukha. Iniisip niya si Marco. Ang Marco na nangako sa kanya na pagkatapos ng kasal na ito, lilipat sila patungong Paris para sa kanilang honeymoon. Ang Marco na naging sandigan niya nang mamatay ang kanyang ina. Ngunit nang marating niya ang dulo ng pasilyo, naramdaman niyang kakaibang bigat sa paligid. Ang mga bisita ay hindi nakangiti. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang iba naman ay nakatingin sa kanya na may halong awa. Sa altar, may isang lalaking nakatalikod. Matikas ang tindig nito, malapad ang balikat at may suot na itim na tuksido na halatang gawa sa pinakamahal na mananahi sa mundo. Huminto ang musika, huminto rin ang mundo ni Althea. Nandahan-dahang humarap ang lalaki. Halos mapatid ang hininga ni Althea. Ang kanyang bouquet ay nalaglag at nagkalat ang mga bulaklak sa paanan niya. Hindi yun si Marco. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay kasing lamig ng bakal at kasing talim ng patalim. Ang panga nito ay matigas at ang aura nito ay naglalabas ng kapangyarihan na kayang magpaluhod ng sinuman. Ito ay si Vander Stanford, ang bilyonaryong CEO ng Stanford Global, ang kanyang boss. Ang lalaking kilala sa pagiging The Ice King sa mundo ng korporasyon. Vander, ang tanging lumabas sa labi ni Althea. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha.
Lumingon siya sa kanyang ama. Ngunit ang matanda'y umiwas ang tingin at napahawak na lamang sa upuan. Don't make a scene, Althea. Look at me. Ang boses ni Vander ay parang kulog na bumasag sa kanyang pagkatao. Marahas nitong hinawakan ang kanyang kamay nang subukan niyang tumalikod. Nasaan si Marco? Anong ginagawa mo dito? This is my wedding, hysterical na bulong ni Althea. Pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak nito. Lumapit si Vander sa kanyang tenga. Sapat lang para siyang makarinig. Your beloved Marco is currently at the airport on his way out of the country with 50 million pesos in his account. He traded you, Althea. He sold your freedom to pay for his sins. Parang gumuho ang katedral sa ibabaw ni Althea. Ang sakit ay mas matindi pa sa saksak. Pinagpalit siya ng lalaking pinagkatiwalaan niya sa halagang 50 milyon at ang lalaking kinatatakutan niya ang siyang bumili sa kanya? No, hindi totoo yan. Sign the documents or watch your father go to jail for embezzlement. Choice is yours, wife. Malamig na banta ni Vander. Wala sa sariling naglakad si Althea patungo sa harap ng pari. Ang bawat salita ng seremonya ay tila sumpa. Nang dumating ang sandali ng pagsumpa, ang boses ni Vander ay buong buo at walang pag-aalinlangan, habang ang kay Althea ay isang mahinang hikbi. I now pronounce you husband and wife. Anunsyo ng pari. Dahan-dahang tinaas ni Vander ang belo ni Althea. Hinawakan nito ang kanyang baba at itinaas ito para magtamang kanilang mga mata. Walang pag-ibig sa mga mata ni Vander, kundi isang madilim na tagumpay. You're mine now, bulong nito bago dinampi ang kanyang mga labi sa labi ni Althea. Isang halik na hindi nagbibigay ng init, kundi nagmamarka na isang habang buhay na pagkakaalipin. Ito ang kanyang kasal, ang simula ng kanyang impyerno sa piling ng kanyang asawa at ng kanyang boss. Ang loob ng itim na Rolls Royce ay kasing tahimik ng isang libingan. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa simbahan, tila unti-unting binabaon ng buhay ang puso ni Althea. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang pagdaan ng mga ilaw ng lungsod, habang ang mga luha niya ay kanina pa tumigil sa pagdaloy. Hindi dahil ubos na ito, kundi dahil sa matinding pagkakamanhid. Sa tabi niya si Vander Stanford ay tila isang statwa. Walang emosyon ang mukha nito habang mabilis na nagtitipa sa kanyang mamahaling smartphone. Para bang ang kasal na katatapos lang ay isa lang ordinaryong business meeting na kailangan niyang tapusin. Bakit? Sa wakas sinabasag ni Althea ang katahimikan. Ang kanyang boses ay pausat ng hihina. Sa dinami-dami ng babaeng pwede mong bilhin, bakit ako, Sir Vander? Bakit kailangan sirain mong buhay ko? Dahan-dahang binaba ni Vander ang kanyang phone. Lumingon ito sa kanya sa loob ng madilim na sasakyan. Ang mga mata nito ay kumikislap sa kakaibang panganib. First of all, stop calling me sir. I am your husband now. Malamig nitong saad. Inabot nitong kanyang pangat maras ni tinaas ito para magtamang kanilang paningin. Second, I didn't destroy your life, Althea. I simply collected the debt. Kung gusto mo magalit ka sa lalaking iniwan ka sa altar para sa ilang bag ng pera. Pera lang yun. Pwede ko namang bayaran yun, sigaw ni Althea. Pilit na kumakawala sa kamay ng lalaki. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vander. 50 million pesos? In this lifetime, as a slow-level creative writer in my company? You'll be 100 years old and still owe me. No, Althea. This is the only way your father stays out of prison and you stay alive. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Ito ang Stanford State, ang lugar na dati hinahangaan lang ni Althea sa mga balita. Ngayon ay magiging kulungan niya. Pagpasok sa loob, agad siyang sinalubong ng mga kasambahay na nakayuko. Hindi pinansin ni Vander ang mga to at dire-diretsong hinila si Althea paakyat sa grand staircase patungo sa master's bedroom. Nang bumukas ang pinto, nanindig ang balahibo ni Althea. Ang kwarto ay malawak, moderno, pero napakalamig ng pakiramdam. This is our room, sabi ni Vander habang tinatanggal ang kanyang tuxedo jacket at tinatapon to sa kama. At dahil asawa na kita, inaasahan kong gagampanan mong tungkulin mo. Napatras si Althea, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang wedding gown.
Wala tayong pagmamahal sa isa't isa. Hindi ko kayang ibigay ang sarili ko sa'yo. Humahakbang si Vander. Palapit sa kanya hanggang sa maramdaman ni Althea ang likod niya sa malamig na pader. Ang bango ng lalaki, isang halo ng mamahaling kolon at tabako, ay tila sumasakal sa kanyang katinuan. Love, don't be pathetic, Althea. Love is for the weak. Bulong ni Vander. Ang kanyang mukha ay pulgada na lang ang layo sa kanya. I didn't marry you for love. I married you for possession. You are now a Stanford. Everything you own, from your body to your soul, is mine. Hinawakan ni Vander ang zipper sa likod ng gown ni Althea. Ramdam na ramdam ni Althea ang init ng mga daliri nito laban sa kanyang balat na nagdulot ng matinding panginginig sa buong katawan niya. Isang laban na takot at hindi maipaliwanag na tensyon ang namuo sa pagitan nila. Huwag, hikbi ni Althea. Tumigil si Vander at tinignan siya ng diretso sa mga mata. Huwag kang mag-alala, hindi ako pumapatol sa babaeng umiiyak. It's pathetic, but remember this, in this house, I am the king. You will follow my rules. You will stay by my side in every gala. And you will never mention that coward Marcos' name again. Are we clear? Hindi nakasagot si Althea. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang puso. I ask you a question, Mrs. Stanford. Are we clear? Mas nagmadilim pang boses ni Vander. Opo, mahinang sagot ni Althea. Binitawan siya ni Vander at lumakad patungo sa banyo. Change your clothes. Your things are already in the walk-in closet. Don't test my patience tonight. Nang magsara ang pinto ng banyo, napasandal si Althea sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang puting gown ay nakakalat sa paligid niya na parang mga sirang pakpak. Ito ang kanyang unang gabi bilang asawa ng CEO at alam niyang ito pa lang ang simula ng isang gyera na hindi niya alam kung paano pananalunin. Hindi nakatulog ng maayos si Althea. Sa bawat pagpikit niya, ang mukha ni Vander at ang pagtataksil ni Marco ang naglalaro sa kanyang isipan. Nagising siya sa sikat ng araw na tumatama sa dambuhalang bintana ng penthouse. Sa tabi niya, ang kama ay maayos na. Wala nang bilyonaryong asawa niya. Isang maikling note lang ang naiwan sa nightstand. Be at the office by 8 a.m. Don't be late, Mrs. Stanford. Ang sakit ng salitang yun. Mrs. Stanford. Pagdating niya sa Stanford Global Tower, tila humintong mundo ng mga empleyado. Ang mga bulungan ay parang maugong nabubuyog sa lobby. Alam na ng lahat, paanong hindi? Gayong ang magbalita na bigla ang kasal ng pinakamatinding bachelor sa bansa ay kalat na sa lahat ng tabloid. Good morning, Ma'am Althea. Ay, Mrs. Stanford pala. Bati ng receptionist na may halong gulat at inggit. Dire-diretso si Althea sa kanyang dating table sa creative department. Ngunit laking gulat niya nang makitang malinis na ito. Ang lahat ng gamit niya ay wala na doon. Looking for this, isang bariton at malamig na boses ang narinig niya sa likuran. Si Vander, nakatayo ito. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na slacks. At ang puting polo nito'y bagyang nakabukas ang unang botones. Napakalakas ng dating nito na tila ba ang buong palapag ay nagmakaawang mapansin niya. Nasaan ang mga gamit ko? Bakit mo pinagalaw yan? Matapang na tanong ni Althea, pilit na tinatago ang kaba. You don't work here anymore, Althea. Sagot ni Vander habang dahan-dahang lumalapit. You are now my personal executive assistant. Your office is inside mine. Doon sa lugar na palagi kitang mababantayan. Hindi ako pumayag sa ganyan. Writer ako, hindi ako secretary. Biglang hinawakan ni Vander ang siko ni Althea. At hinila siya patungo sa elevator. Nang sumarang pinto, mabilis na idinikit ni Vander si Althea sa pader ng elevator. Ang init ng katawan nito ay ramdam na ramdam niya sa manipis niyang blouse. Listen to me carefully, bulong ni Vander. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa otoridad. Ang buong mundo ay nakatingin sa atin. Akala nila, isa itong fairy tale romance. If you stay in your old department, iisipin nilang hindi kita pa napahalagahan. And in my world, image is everything. Gusto mo lang akong kontrolin, gigil na sagot ni Althea. Exactly. Admit ni Vander nang walang kakurap-kurap. Gusto kong makita ang bawat galaw mo. Gusto kong malaman kung sinong kinakausap mo. At higit sa lahat,
Gusto kong maalala mo, bawat minuto na asawa kita. Bumukas ang elevator sa top floor. Ang opisina ni Vander ay kasing lawak ng isang bahay. Puro salamin na tanaw ang buong syudad. Sa isang sulok ay may bagong desk na nakahanda para sa kanya. Katapat mismo ng lamesa ni Vander. Sa buong umaga, walang ginawa si Althea, kung hindi ang magayos ng mga files. Ngunit ang tensyon sa loob ng kwarto ay halos hindi makahinga. Nararamdaman niya ang mga titig ni Vander sa kanya habang ito ay may kausap sa telepono. Isang sandali habang naglalakad si Althea, bitbit ang ilang mabibigat na folders. Natapilok siya sa carpet. Akala niya babagsak siya sa matigas na sahig. Pero mabilis na kumilos si Vander. Nasalo siya nito. Ang isa nitong kamay ay nasa kanyang bewang at ang isa ay sa kanyang batok. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang galit ni Althea ay tila panandali ang natunaw dahil sa kuryenteng dumaloy sa kanyang balat. Ang lapit na mukha ni Vander, ramdam niyang hininga nito sa kanyang labi. "Be careful, Althea," paus na sabi ni Vander sa isang saglit. Parang nakita ni Althea ang isang emosyong hindi galit, isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. "Ayaw ko na nagkakaroon ng galos ang pag-aari ko." Binitawan siya ni Vander nang marinig ang katok sa pinto. Pumasok ang head ng finance, si Mr. Cheng na may dalang masamang balita. "Sir, about the Marco Velasco account, we found out that he didn't just take the 50 million. He left a legal mess that could link Althea's father to a massive fraud." Nanigas si Althea sa kinatatayuan. Tumingin siya kay Vander na ngayon ay wala ng emosyon ng mukha. "Fix it," utos ni Vander kay Mr. Cheng. Pagkatapos ay lumingon siya kay Althea. "See, this is why you stay with me. Without me, you and your father are nothing but convicts." Tumalikod si Vander at bumalik sa kanyang upuan. Iniwan si Althea na nanginginig sa gitna ng silid. Doon niya napagtanto, ang kasal na ito ay hindi lang pala kabayaran sa utang. Ito ay isang digmaan kung saan si Vander Stanford ang may hawak na lahat ng alas. At siya isang piyasa lang sa isang laro na hindi niya maintindihan. Ang hapon si Stanford Global Tower ay balot ng tensyon. Hindi magawang tumiting ni Althea sa kanyang computer screen dahil bawat galaw niya ay sinusundan ng mapanghusgang mga mata ni Vander mula sa kabilang panig ng silid. Para siyang isang ibon sa gintong kulungan na kahit malayang pakpak ay alam na may nakatutok na baril sa oras na sumubok siyang lumipad. Biglang bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Hinihingal na pumasok ang security detail ni Vander. "Sir, nasa baba po si Marco Velasco. Nagwawala po't gustong makita si Mrs. Stanford," ulat ng bodyguard. Parang binuhusan ng yelo si Althea ang pangalang yon. Ang lalaki na bumuong muli ng kanyang puso at siya ring dumurog dito sa loob ng isang gabi. Agad siyang tumayo. Ngunit bago pa siya makahakbang, narinig na niya ang kalansing ng susi. Mabilis na nilak ni Vander ang pinto ng main office gamit ang kanyang remote control. "Maupo ka, Althea," utos ni Vander. Ang boses nito ay kalmado pero may halong panganib na hindi mo na naising suwayin. "Vander, kailangan ko siyang kausapin." "Bakit siya nandito? Sabi mo umalis na siya ng bansa." Sigaw ni Althea. Ang galit at sakit ay naghahalo sa kanyang dibdib. "Papasukin siya," utos ni Vander sa intercom. Binaliwal ang protesta ni Althea. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Gusot ang suot nitong polo, magulang buhok at amoy alak. Na makita niya si Althea, tila nabuhayan to ng loob. Thea, magpapaliwanag ako. Hindi ko ginusto yon, tinakot lang nila ako." Patakbong lumapit si Marco kay Althea, tinawakan ng kanyang mga balikat. "Pinilit ako ni Vander. Siyang may plano ng lahat ng ito." Nanginginig ang labi ni Althea. "Marco, totoo ba ito? Totoo ba na kinuha mo ang pera? Totoo ba na ipinagpalit mo ko para sa kaligtasan natin yon, Thea? Babalikan kita, pangako." "Enough!" Ang malamig na boses ni Vander ang pumutol sa usapan. Tumayo ang CEO at dahan-dahang naglakad palapit sa dalawa. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapalit sa espasyo ng kwarto. "Bitawan mo ang asawa ko, Velasco, bago ko pa ipabali ang mga kamay mo." "Asawa? Ninakaw mo siya sa akin, Stanford. Ginamit mong pera mo para makuha siya." Akmang susuntukin ni Marco si Vander. Ngunit sa isang mabilis na galaw ay nasalo ni Vander ang kamao nito at pinihit ang braso ni Marco sa likod nito. Isang ungol ng sakit ang kumuwala kay Marco habang nakasubsob ang mukha nito
Sa dambuhalang table ni Vander, napasigaw si Althea sa takot. Vander, tama na. Masasaktan mo siya. Lumingon si Vander kay Althea. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa selos na pilit itong tinatago sa likod ng galit. Masasaktan? Althea, ang lalaking ito ang nagbenta sa'yo na parang kagamitan. At ngayon, nagagawa mo pa siyang kampihan sa harap ko. Hindi ko siya kinakampihan. Ayaw ko lang ng gulo. Hinarap ni Vander si Marco na ngayon namimilipit pa rin sa sakit. Listen to me, you piece of a trash. You signed the waiver. You took the 50 million. If I see your face again near my wife, I won't just ruin your life. I will make sure you disappear. Get out! Tinulak ni Vander si Marco patungo sa mga guards na kumuha dito. Habang kinakaladkad palabas, sumisigaw pa rin si Marco. Thea, mahal kita. Huwag kang maniwala sa kanya. Nang sumarang pinto, namayan niyang nakakabinging katahimikan, napaupo si Althea sa sofa. Sapu ang kanyang mukha. Ang kanyang buong mundo ay isa palang malaking kasinungalingan. Naramdaman niya ang pagtabi ni Vander sa kanya. Hindi siya nito hinawakan, pero ramdam niyang bigat ng presensya nito. Umiiyak ka ba para sa kanya? Tanong ni Vander. May bahid ng pait sa kanyang tono. Umiiyak ako para sa sarili ko, sagot ni Althea, habang nakatingin sa kawalan. Dahil napapaligiran ako ng mga halimaw, si Marco na ipinagpalit ako sa pera at ikaw na ginamit ang kapangyarihan mo para maging pag-aari mo ko. Biglang hinawakan ni Vander ang baba ni Althea at pili siyang pinapaharap sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na halos magpalit na sila ng hininga. Kung halimaw ako, Althea, tandaan mo ito. Ako lang ang halimaw na poprotekta sa'yo. Paus na sabi ni Vander. Kinamumuhian mo ko? Fine, pero hindi ka na makakabalik sa kanya. Dahil simula ngayon, sisiguraduhin kong bawat tibla ng pagkatao mo ay makakalimot sa pangalan niya. Bago pa makasagot si Althea, muling dinampin ni Vander ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Isang halik na puno ng pag-angkin, bagsik at isang kakaibang pangungulila na hindi maamin-amin ng bilyonaryo. Isang halik na pilit winawasak ang huling alaala ni Marco sa puso ni Althea. Ang gabi sa Stanford Estate ay balot na nakakabinging katahimikan maliban sa mihinang pagpatak ng ulan sa labas. Matapos ang eksena sa opisina kasama si Marco, mas lalo naging mailap si Althea. Nakatitig siya sa malawak na garden mula sa bintana ng master's bedroom. Suot ang isang manipis na silk nightgown na pinili para sa kanya ng mga stylist ni Vander. Para siyang isang palamuti sa isang bahay na walang buhay. Bumukas ang pinto, pumasok si Vander, maluwag na ang kurbata at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Amoy alak ito, isang mamahaling whiskey na tila naging gamot niya sa mahabang araw. Ngunit sa likod ng amoy ng alak, naroon pa rin ang otoridad na nagpapakaba kay Althea. Hindi ka pa natutulog, puna ni Vander. Ang boses nito ay paus, hindi na kasing bagsik ng kanina. Pero naroon pa rin ang bigat. Paano ako makakatulog kung bawat pikit ko, naalala ko na binili mo lang ako? Mapait na sagot ni Althea nang hindi lumingon. Para kung gamit na nakadisplay sa kwartong ito. Naghihintay kung kailan mo gustong gamitin. Narinig ni Althea ang yabag ni Vander palapit sa kanya. Huminto ito sa likuran niya, sapat na para maramdaman niya ang init na nanggagaling sa katawan nito at ang marahas sa pagpintig ng sarili niyang kaba. Stop acting like a martyr, Althea. You're living in a palace. Most women would kill to be in your position. Then give it to them. Pakawalan mo na ako, Vander. Nakuha mo ng gusto mo. Napahiya mo na si Marco sa harap ko. Nakuha mo na ang atensyon ng media. Ano pa ba? Biglang hinawakan ni Vander ang balikat ni Althea at pinihit siya. Sa puntong ito, napansin ni Althea ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang lumat kupas na litrato na nakalabas sa wallet ni Vander na nasa ibabaw ng nightstand. Isang batang lalaki na may kasamang babaeng kamukha ni Vander pero may malungkot at pagod na mga mata. You want to know why I chose you? Tanong ni Vander. Naupo ito sa gilid ng kama. Tila sandaling hinubad ang kanyang korona bilang Ice King. Dahil sa utang ni Papa. Dahil gusto mong maghari-harian, sagot ni Althea. Bagamat nababawasan ang talim ng kanyang boses. No, umiling si Vander. Tumingin ito sa kawalan. Because 20 years ago, your father's company crushed my mother's small textile business. He didn't just take her money, he took her dignity.
She died in a small, cramped apartment thinking she was a failure because of the greed of men like your father and men like Marco Velasco na walang ibang alam kung hindi ang manggamit. Nanigas si Althea. Ang revelasyong ito ay may sampal sa kanyang pagkatao. Ano? I built this empire to make sure no one could ever look down on me again. And when I saw you, the daughter of the man who ruined my mother, being treated like a prize by a man as pathetic as Marco, I decided to take you. I wanted to see the look on your father's face nang ma-realize niyang kailangan niyang ibenta kay sa isang anak sa anak ng babaeng sinira niya. Isang mabigat na paitang namuo sa dibdib ni Althea. So, paghihiganti lang lahat ng ito. Ginamit mo ko para makaganti sa nakaraan? That was the plan. Pag-amin ni Vander, tumingin siya kay Althea at sa unang pagkakataon, nakita ni Althea ang sugat sa likod ng maskara. But then, I watched you. I watched how you work sa kumpanya. Bago pa kita naging asawa, you were the only one who didn't look at me with fear or greed. You were real. Hinawakan ni Vander ang kamay ni Althea. Ang lamig ng mga daliri ng dalaga ay sinalubong ng init ng palad ng bilyonaryo. Isang kuryenteng gumapang sa balat ni Althea na nagpabilis ng kanyang paghinga. Stay with me, Althea. Not because of the contract. Not because of the death. Just stay. Lumapit ang mukha ni Vander sa mukha ni Althea. Ramdam na ramdam ni Althea ang hininga nito sa kanyang mga labi. Sa isang iglap, tila nakalimutan niya lahat ng dahilan kung bakit dapat niyang kamuhian ng lalaking ito. Ang tensyon ay naging mas malalim, mas mapanganib, isang uri ng atraksyon na sumisira sa kanyang katinuan. Idinampi ni Vander ang kanyang noo sa noo ni Althea. Ang katahimikan ng kwarto na puno ng damdaming hindi nila maipaliwanag. Akala ni Althea ay hahalikan siya nito. Ngunit biglang tumunog ang telepono ni Vander sa ibabaw ng lamesa. Isang notification ang lumabas. Project Phoenix Phase 2. Acquisition of Rivera Holdings is 90% complete. Once the marriage is stable, we can liquidate. Nakita ni Althea ang mensahe. Ang init na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng nagyayalong katotohanan. Gaano man katotoo ang sakit sa mga mata ni Vander kanina, bahagi pa rin siya ng isang mas malaking business strategy. Mabilis na tumayo si Althea at lumayo. Hinihingal sa galit. Acquisition? Liquidation? Hanggang ngayon, negosyo pa rin ako sa iyo, Vander. Ginamit mong kwento ng nanay mo para makuha ang loob ko habang unti-unti mong pinapatay ang kumpanya ng pamilya ko. Bumalik ang lamig sa mga mata ni Vander. Ang maskara ay muling nabuo, mas matigas pa kaysa dati. Business is a business, Althea. I'm protecting you from your father's bankruptcy. At sa uli, pasasalamatan mo rin ako. Hindi kita pasasalamatan, Vander Stanford. Sigaw ni Althea bago tumakbo patungo sa banyo at nilak ang pinto. Iniwan ni Vander ang kwarto nang hindi man lang humihingi ng paumanhin. Doon sa loob ng banyo, napasandal si Althea sa pinto habang umiiyak. Napagtanto niyang pinaka nakakatakot na katotohanan. Sa kabila lang lahat ng panloloko ni Vander, tila unti-unti nang nahulog ang kanyang puso sa halimaw na nagmamayari sa kanya. Ang sumunod na linggo ay naging isang laro na iniwasan ng pasiklaban sa loob ng Stanford Global Tower. Bilang personal executive assistant, hindi makaalis si Althea sa paningin ni Vander, ngunit pinanatili niyang isang pader na kasing tigas na semento. Hindi niya kinakausap ang asawa, maliban kung tungkol ito sa trabaho. Ang bawat yes sir at here are the files, Mr. Stanford ay parang mga balaraw na tumatama sa pride ni Vander. Isang gabi, isang magarbo at eksklusibong charity galang kailangang daluhan ng mag-asawa. Ito ang unang pagkakataon na ipapakita sila sa high society bilang happily married couple. Ayokong sumama, matigas na sabi ni Althea habang nakatayo sa gitna ng walk-in closet. Pumasok si Vander at tapos na itong magbihis at mukhang perpekto sa kanyang midnight na blue na tuxedo. Hawak nitong isang velvet box. Hindi to pakiusap, Althea. Ang board of directors ay nagdududa na sa katatagan ng marriage natin. Isang gabi lang, magpanggap ka. Magpanggap? Doon ka naman magaling, hindi ba? Ang paamuhin ako sa mga kwento mo habang pinapatay mong kumpanya ni Papa sa likod ko, sigaw ni Althea. Lumapit si Vander na mabilis. Sa isang iglap, cornered na naman si Althea sa dulo ng closet. Binuksan ni Vander ang box at kinuha ang isang dambuhalang diamond necklace. Suot mo ito at mamaya ngingiti ka sa harap ng mga kamera na parang ako ang pinakamahalagang lalaki sa buhay mo. Dahan-daang sinot ni Vander ang kwintas sa leg ni Althea.
Ang lamig ng diamante kabaliktaran ng init ng mga daliri ni Vander na humaaplaw sa kanyang batok. Napapikit si Althea, pilit na nilalabanan ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang lapit nila ay sapat na para marinig niya ang malakas at mabilis sa tibok ng puso ni Vander. Hindi lang akong apektado, isip ni Althea. Sa gala lahat ng mata ay nasa kanila. Si Althea ay mukhang diyosa sa kanyang emerald green silk na gown na bumabakas sa kanyang hubog. Nakapulupot ang kamay ni Vander sa kanyang bewang. Ang pag-aari nito ay ramdam ng lahat sa silid. "You look breathtaking," bulong ni Vander sa kanyang tenga habang sumasayaw sila sa gitna ng ballroom. Ang kanta ay isang mabagal at mapang-akit na kanta. "Save it for the press, Vander," sagot ni Althea. Bagamat ang kanyang katawan ay tila kusang sumasandal sa matigas sa dibdib ng lalaki. "I'm not saying it for the press," pausa sagot ni Vander. Bigla nitong hinigpitan ng hawak sa kanyang bewang, dahilan para magdikit ng kanilang mga katawan. Walang puwang na naiwan. Sa gitna ng pagsasayaw, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang sandali. "Napakagandang palabas, Vander. Pero hanggang kailan mo itatago sa asawa mo ang totoong nangyari sa aksidente ng nanay mo?" Tumigil ang mundo ni Vander. Lumingon sila sa nakita ng isang matandang lalaki. Si Mr. Arnaiz, ang mortal na kaaway ni Vander sa negosyo. "Huwag ngayon, Arnaiz," banta ni Vander, ang kanyang mga matay naglalabas ng apoy. "Bakit? Hindi ba alam na maganda mong asawa na hindi ang tatay niya ang pumatay sa negosyo ng nanay mo? Na ikaw mismo nagmadali sa liquidation noon para lang makuha ang insurance at makapagsimula ng sarili mong kumpanya?" Tawa ni Mr. Arnaiz. Nabitawan ni Althea ang balikat ni Vander. Tiningnan niya ang asawa, naghahanap ng pagtanggi, pero ang nakita niya ay ang pagkuyom ng panga ni Vander at ang pag-iwas ito ng tingin. "Vander, totoo ba?" bulong ni Althea. Ang kuryenteng naramdaman niya kanina napalitan ng matinding takot. Hindi sumagot si Vander. Sa halip maras ng hinila si Althea palabas ng ballroom. Hindi pinapansin ang mga flash ng kamera. Nang makarating sila sa balkonahe na walang tao, hinarap siya ni Althea. "Sumagot ka. Ginamit mo bang sarili mong nanay para lang umakyat sa tuktok? Ginamit mo bang galit ko sa tatay ko para maging sunod-sunuran ako sa'yo? Ginawa kong kailangan gawin para mabuhay tayo, Althea." Sigaw ni Vander. Hinawakan niyang magkabilang braso ni Althea at dinikit ito sa pader. "Yes, I manipulated the situation, pero ang nararamdaman ko sa'yo, ang pagkapit ko sa'yo gabi-gabi, hindi yun bahagi na plano." Bago pa makasagot si Althea, nilamon ni Vander ang kanyang mga labi. Hindi to katulad ng mga naunang halik. Ito ay puno ng desperasyon, gutom, at isang uri ng pag-amin na hindi kayang sabihin ng salita. Galit si Althea. Gusto niyang itulak ang lalaki, pero ang sarili niyang mga kamay ay gumapang paitaas para kumapit sa buhok ni Vander. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng mga kasinungalingan at paghihiganti, sumabog ang tensyong matagal na nilang pinipigil. Isang halik na naging simula na isang mas malalim at mas mapanganib na ugnayan. Isang ugnayang binuo sa ibabaw ng gumigibang pundasyon ng katotohanan. Ang ulan sa labas ng bintana ng penthouse ay tila sumasabay sa bugso ng damdamin sa loob ng silid. Matapos ang mapusok na halik sa balkonahe ng gala, pinalot ng mabigat na tensyon ang biyahe nila pa uwi. Walang nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang paghampas ng ulan sa windshield at ang mabilis na paghinga ni Althea. Pagpasok sa master's bedroom, hindi na nakapaghintay si Vander. Sinara niya ang pinto nang may kalakasan na tinarap si Althea. Ang kanyang tuxedo jacket ay tinapon niya na sa kung saan, at ang dalawang botones ng kanyang polo bukas na. Nagpapakita ng matikas niyang dibdib. "Bakit ka tumigil sa sasakyan?" pausa tanong ni Vander. Lumapit siya. Ang bawat takbang ay tila isang manunila na sinusukol ang kanyang huli. "Dahil mali ito, Vander," sagot ni Althea. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig, nakasandal siya sa gilid ng dambuhalang kama. Ang kanyang emerald gown ay bahagyang gusot na. "Sinungaling ka. Ginamit mong lahat, ang nanay mo, ang tatay ko, pati ako, para lang sa ambisyon mo. Paano ko ibibigay ang sarili ko sa isang taong hindi ko alam kung kailan nagsasabi ng totoo?" Huminto si Vander sa harap niya. Hinawakan ito magkabilang gilid ng kama. Kinukulong si Althea sa pagitan ng kanyang mga braso. Ang bango ng alak at ng kanyang panlalaking pabango ay tila isang laso na unti-unting nagpapahina sa depensa ni Althea. "Gusto mong malaman ng totoo?" bulong ni Vander. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng pagnanasa. "Ang totoo, gabi-gabi ako nakatitik sa'yo habang tulog ka. Iniisip kung paano kita mapapaibig nang hindi ginagamit ang pera ko.
Ang totoo ay mas gusto ko na mawala ang Stanford Global kaysa makita kang tumingin sa ibang lalaki gaya ng tingin mo kay Marco. Bolero ka, hikbi ni Althea pero hindi niya magawang itulak ka lalaki. I'm a businessman, Althea. I don't invest in things that don't matter. But you're the only asset I'm willing to go bankrupt for. Pag-amin ni Vander, dahan-dahang tinaas ni Vander ang kanyang kamay at tinaplos ang pisngi ni Althea pababa sa kanyang leeg hanggang sa maramdaman nito ang mabilis na tibok ng pulso ng dalaga. Yumuko si Vander at dinampi ang kanyang mga labi sa sensitibong bahagi ng leeg ni Althea. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig ni Althea. Ang kanyang mga kamay na dapat sanay pang tulak ay kusang kumapit sa matigas na balikat ni Vander. Ang galit na kanina nag-aapoy ay unti-unti naging init ng pagnanasa. Vander, please. Please what, Althea? Stop o wag kang iwan? Tanong ni Vander bago muling nilamon ng mga labi ni Althea. Sa pagkakataong ito, wala ng pag-aalinlangan. Binuhat ni Vander si Althea at dahan-dahang binaba sa malambot na kama. Ang bawat haplos ni Vander ay tila nagmamarka sa balat ni Althea. Pinapaalala sa kanya na kahit na anong paderang itayo niya. Ang lalaking itong may hawak na susi. Hinubad ni Vander ang kanyang polo. Pinapakita ang perpektong hubog ng kanyang katawan na bunga ng disiplina at kapangyarihan. Habang dahan-dahang binababa ang zipper ng gown ni Althea, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tonight, forget the death. Forget the contract, pausasabi ni Vander. Tonight, be just Althea, and let me be your husband. Sa ilalim ng madilim na silid, sa gitna ng mga lihim na hindi pa lubos na nabubunyag, sinuko ni Althea ang huling kuta ng kanyang pagkatao. Ang kanilang pagsasama ng gabing yun ay hindi lang pagsuko ng katawan. Ito ay isang madilim na masiding simula ng isang ugnayang wala ng balikan. Ngunit habang nakayakap si Althea sa matikas sa likod ni Vander, isang luwang pumatak sa kanyang mata. Dahil alam niya, sa sandaling sumikat ang araw, ang katotohanan ay muli silang hahabulin. At ang Ice King ay muling magiging halimaw na handang manira ng lahat para sa kanyang trono. Nagising si Althea na wala na si Vander sa tabi niya. Ngunit ang bangon nito sa unan at ang init na naiwan sa kumot ay sapat na paalala na nangyari kagabi. Isang matamis na hapdi ang nararamdaman niya sa kanyang katawan. Isang marka ng pagsuyo na hindi niya inakalang magagawa niya sa lalaking kinamumuhian niya. Ngunit ang romansa ng gabi mabilis na binura ng lamig ng umaga. Pagdating niya sa opisina, hindi ang mapagmahal na asawang sumalubong sa kanya kundi ang Ice King na muling nagsuot ng kanyang maskara ng bakal. Late ka ng 10 minuto, Althea. Bungad ni Vander habang nakatitig sa mga papeles. Hindi ba lang ito nagangat ng tingin? Vander, tungkol sa kagabi. Kagabi was a momentary lapse in judgment. Putol ni Vander sa pagkakataong ito tumingin siya kay Althea. At ang kanyang mga matay kasing lamig ng yelo. Huwag mong isipin na dahil nangyari yun, ay magbabagong plano ko para sa Rivera Holdings. Business is still business. Parang sinampal si Althea. Ang init na naramdaman niya kagabi ay biglang naging yelo sa kanyang mga ugat. So, kailangan mo lang pala ako na makuha para masigurado mong hindi ako magre-rebelde habang kinukuha mo ang kumpanya ni Papa. Bago pa makasagot si Vander, bumukas ang pinto ng boardroom para sa isang emergency meeting. Pumasok ang mga board of directors at sa huli, ay ang hindi inasahang bisita, ang kanyang ama, si Mr. Rivera na mukhang haggard at tila tumanda ng 10 taon. Anong ginagawa ni Papa dito? Tanong ni Althea. Ang boses niya ay puno ng kaba. She's here to sign the final transfer of assets, malamig na sabi ni Vander. The debt has reached its limit. Ngayong araw, ang Rivera Holdings ay opisyal na magiging bahagi ng Stanford Global. Vander, sandali. Sabi mo poprotektahan mo kami, sigaw ni Althea. Lumapit siya sa kanyang ama na ngayon nakayuko lang sa mesa. Althea, anak, wala na akong magagawa. Ang mga dokumento pinirmahan mo noong gabi ng kasal, yun ang nabigay sa kanya ng kapangyarihan na i-liquidate ang lahat. Mahinang sabi ng kanyang ama. Nanigas si Althea. Ang mga dokumentong akala niya yung marriage license lang, yung palang mitya ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Tumingin siya kay Vander na ngayon nakatayo sa dulo ng mesa. Mukhang isang hari na katatapos lang na manakop ng isang kaharian. Ginamit mo ko, bulong ni Althea. Ang pagpapakasal mo sa akin, ang lahat ng ito para lang makuha ang pirma ko. I saved your father from jail, Althea. That was the deal. Sagot ni Vander na walang bakas sa pagsisisi. Ngunit bago pa mailapag ang ballpen para sa huling pirma, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pintuan. Hindi pa tapos ang laban, Vander. Si Marco. Ngunit hindi na ito ang gusot na lalaking nakita nila noong nakaraan. Nakasuot siya ng mamahaling suit at may kasamang mga abogado. Marco, gulat na sabi ni Althea.
I found the loophole, Althea. Ngisi ni Marco habang nilalapag ang isang folder sa mesa. Ang kasunduan niya ni Vander ay void dahil ang lupang kinatatayuan ng Stanford Global Tower. Hindi yan pag-aari ng mga Stanford. Yan ay nakapangalan sa lola ni Althea. Ni pinamana diretso sa kanya. You've been building your empire on her land, Vander. At ngayon kami ang magpapalaya sa'yo. Ang katahimikan sa boardroom ay nakakabingi. Ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Tumingin si Althea sa folder na nakita mga dokumento. Totoong sinasabi ni Marco. Siyang may-ari ng lupang kinatirikan ng kumpanya ni Vander. Tumingin si Althea kay Vander. Inasahan niya na makakita siya ng takot pero nang nakita niya isang kakaibang ngiti sa mga labi ng asawa. Isang magandang move, Marco. Sabi ni Vander habang dahan-dahang lumalapit kay Althea. Pero nakakalimutan mo isang bagay. Asawa ko si Althea. Under our prenuptial agreement, any assets she owns is managed by me. Kaya ang lupang sinasabi mo, akin pa rin yan. Hindi ko mapapatunay namin pinilit mo siyang pirmahan ng contract under duress. Ganti ni Marco. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Althea sa dalawang lalaki. Ang lalaki minahal niya noon na ngayon tila ginagamit ng Lisha para makaganti. At ang asawa niya na tila hindi siya pakakawalan. Tama na, sigaw ni Althea. Kinuha niyang folder ng ballpen. Sa harap ng lahat, pinunit niyang dokumento ng kanyang ama at ang prenuptial agreement na hawak ni Vander. Althea, anong ginagawa mo? Sabay na sigaw ng dalawa. Sa wakas ng laro ninyong dalawa, sa buhay ko, sabi ni Althea, ang mga mata niya nag-aapoy sa galit at paninindigan. Vander, ayoko na sa'yo, Marco. Hindi na ako babalik sa'yo. Kung kailangan ko sirain ang kumpanyang ito para lang maging malaya gagawin ko. Tumalikod si Althea at lumabas ng boardroom. Iniwan ang pinakamakapangyarihang mga lalaki sa bansa na nakatulala. Ngunit sa paglabas niya, naramdaman niyang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Si Vander ang kanyang mga mata hindi na malamig. May takot doon, takot na ngayon nakita ni Althea. Althea, sandali. Let's talk. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mr. Stanford, see you in court. Isang matinding twist ang naganap. Ang biktima ay naging kalaban at ang asawa ay naging target. Ang gyera ay nagsimula pa lang. Ang ulan ay tila naging malupit na hagupit sa labas ng Stanford Global Tower. Habang mabilis na naglalakad si Althea patungo sa elevator. Ang kanyang mga paa ay nanginginig sa galit. Bawat takbang ay parang pagdurog sa mga alaala ng nagdaang gabi. Hindi niya na narinig ang mga bulungan ng mga empleyadong nakasaksi sa kanyang paglabas mula sa boardroom. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga. Althea, huminto ka. Ang baritonong boses ni Vander ay umalingaw-ngaw sa lobby. Sapat na para mapatigil ng lahat. Hindi lumingon si Althea. Pumasok siya sa elevator at mabilis na pinindot ang close button. Ngunit bago pa sumara ang mga pinto, isang matikas na kamay ang humarang dito. Parsahang bumukas ang pinto at pumasok si Vander. Ang kanyang aura ay naglalabas ng matinding panganib. Sabi ko, huminto ka, paus na utos ni Vander. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng yelo. Ngayon ang mga ito ay parang naglalabas ng apoy ng desperasyon. Bitawan mo ko, Vander. Tapos na tayo. Ginamit mo ko. Pinirmahan ko ang kamatayan ng kumpanya ni Papa dahil sa pagtitiwala ko sa iyo. Sigaw ni Althea. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad. I did what I had to do to save your family from total ruin. Kung hindi ko kinuha ang Rivera Holdings, si Arnay isa si Marcong kukuha niyan at itatapon kayo sa kalsada. Vander roared, pinning her against the mirrored wall of the elevator. At anong pinagkaiba mo sa kanila? At least sila, hindi ako dinala sa kama para lang makuha ang gusto nila. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Vander. Tumahimik ang paligid. Ang tunog lang ng umaandar na elevator ang naririnig. Dahan-dahang hinarap ni Vander si Althea. Ang kanyang pisngi ay namumula. Pero ang kanyang tingin ay mas naging madilim. You think that was about the business? Ang nangyari kagabi, akala mo ba script lang yun? Hinawakan ni Vander ang magkabilang braso ni Althea. Hindi para saktan, kundi para hindi ito makawala. I've spent my whole life calculating every move, Althea. Pero kagabi, wala akong pakialam sa stocks, sa lupa o sa kumpanya. I just wanted you. Liar, hikbi ni Althea. Lahat kayo sinungaling. Bumukas ang elevator sa ground floor. Marahas na kumawala si Althea at tumakbo palabas sa ulan.
Hindi niya alintana kung mabasa ang kanyang mamahaling damit. Ang mahalaga ay makalayo sa lalaking unti-unting pumamatay sa kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya hinayaan ni Vander. Hinabol siya nito sa gitna ng buhos ng ulan. Sa tapat ng parking lot, muli siyang nahuli ni Vander. Saan ka pupunta? Wala kang pera, Althea. I block your cards. I own your car. I own everything. Tumigil si Althea at lumingon. Ang kanyang buhok ay basa na at nakadikit sa kanyang muka. You're right, Vander. You own the things. You own the house, the car, the company. Pero simula sa oras na ito, hindi mo na pag-aari ang katawan at ang puso ko. Althea, don't do this. Dangerous ang labas. Si Marco ay katulad mo lang din. Pero mas gusto ko pang mamatay sa ulan kaysa manatili sa piling ng isang halimaw na katulad mo. Tinalikuran siya ni Althea at sumakay sa isang dumaang taxi bago pa siya muling mahawakan ni Vander. Naiwag nakatayo si Vander sa gitna ng ulan. Ang kanyang tuxedo ay basang-basa habang pinagmamasdan ng paglayo ng sasakyang bitbit ang tanging bagay na hindi niya kayang bilhin. Ang kapatawaran ng babaeng mahal niya. Sa loob ng taxi, kinuha ni Althea ang kanyang lumang cellphone na itinatago niya. May isang message doon mula sa isang hindi kilalang numero. The truth about your mother's accident is not in Vander's files. Look at the Stanford Vault, room 402, tonight. Nalaki ang mga mata ni Althea. May mas malalim pang sekretong pamilya Stanford na pilit itinatago ni Vander. At gagawin ni Althea ang lahat para mahanap ang katotohanan ng wawasak sa Ice King ng tuluyan. Ang gabi ay balot ng panganib at ang bawat patak ng ulan sa bubong ng taxi ay tila mabilis sa tibok ng puso ni Althea. Sa halip na magtago sa isang hotel o bumalik sa kanyang ama, nagpababa siya sa isang madilim na kanto, isang metrong layo mula sa Stanford Archives, ang lumang gusali kung saan tinatagong lahat ng pisikal na record ng pamilya Stanford bago pa ito naging digital empire. Gamit ang kanyang dating access badge na hindi pa nakakansela ni Vander, dahan-dahan siyang pumasok. Ang hallway ay malamig, amoy luma at tanging ang emergency lights lang ang nagbibigay ng kakonting liwanag. Room 402, bulong ni Althea. Nang marating niya ang pinto, nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang code. Ang code na ginamit niya, ang petsa ng kanilang kasal. Isang sugal na bakay ng ginamit ni Vander dahil sa pagiging sentimental nito sa kakaibang paraan. Bumukas ang pinto. Sa loob ng sinalubong siya ng mga dikahoy na cabinet at mga itim na folder. Sa gitna ng silid, may isang maliit na safe na may markang Project Phoenix Origins. Dali-dali niya itong binuksan gamit ang susi na nahanap niya sa loob ng isang lumat kupas na frame ng litrato ng nanay ni Vander. Sa loob bumulaga sa kanyang isang serye ng mga sulat at isang lumang newspaper clipping. Naniga si Althea. Ang headline, Textile Mill Fire, an accident or arson. Hindi ang tatay niyang nagsimula ng apoy. Ayon sa investigasyon na itinago ni Vander, ang sariling ama ni Vander, ang yumaong si Sebastian Stanford, ang nagutos na sunugin ng sariling factory para makuha ang insurance money ng malugyang kumpanya. At ang mas masakit, ang nanay ni Vander ay nasa loob ng gusali na mangyari yon. Sinusubukang isalbang mga natitirang tela. Hindi ito totoo, hikbi ni Althea. Ginamit niyang tatay ko bilang scapegoat para itago ang kasalanan ng sarili niyang pamilya. I told you not to come here, Althea. Mabilis na lumingon si Althea, nakatayo sa pintuan si Vander. Basang-basa pa rin ang kanyang buhok. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pagsisisi. Hindi niya dalang kanyang mga bodyguard, mag-isa lang siya. Vander, alam mo? Tanong ni Althea. Tinaas sa mga dokumento. Alam mo na hindi si Papa ang pumatay sa negosyo ng nanay mo? Alam mo ngang tatay mong pumatay sa kanya. Humakbang palapit si Vander pero napatras si Althea. Stay back. Sinisisi mong pamilya ko sa loob ng maraming taon. Pinakasalan mo ko para magiganti sa isang kasalanang hindi namin ginawa. I found out the truth only a month before our wedding, Althea. Sigaw ni Vander. Ang boses niya ay basag. I hated my father for what he did. I spent my whole life thinking the Riveras destroyed us, only to find out that Stanford was the real monster. I wanted to stop the plan,
But it was too late. The board wanted your company. Marco was already closing in on you. Kaya ginawa mo kong asawa. Para protektahan ako mula sa katotohanan o para manatiling kontroladong lahat. Para iligtas ka. Vander grabbed her shoulders, forcing her to look at him. Kung hindi kita pinakasalan, ipapakulong ka ni Marco at ng mga galamay niya. Gamit ang mga peking ebidensyang itinanim ng tatay ko noon. Pinakasalan kita para mabura ang mga bakas na yon. I was cleaning up my father's mess, Althea. By making me your slave. By making me fall for you while you lied to me every single day. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng madilim na silid. Ang tensyon ay hindi na lang tungkol sa galit. Ito ay tungkol sa dalawang taong parehong biktima ng mga kasalanan ng kanilang mga magulang. Kinamumuhian kita, Vander, bulong ni Althea, habang mga luhay mabilis na dumadali sa kanyang pisngi. Alam ko, sagot ni Vander. Dahan-dahan niyang nilapit ang kanyang mukha kay Althea, pero hindi ko hayaan na mapunta ka sa iba. Kahit na kailanganin ko na maging masama sa paningin ng mundo, mananatiling kang akin. Biglang bumukas ang alarm ng gusali mula sa bintana na nakita nila ang mga pulang ilaw ng pulisya at ang pamilyar na sasakyan ni Marco. He set us up, mura ni Vander. Marco called the police. Allegation, theft of trade secrets. He wants you out of my hands, Althea. Even if it means putting you behind bars. Vander, ano gagawin natin? Sa kabila ng galit, ang tanging taong kaya niyang kapitan sa sandaling yon ay ang lalaking nagsinungaling sa kanya. Trust me one last time, sabi ni Vander habang hinihila siya patungo sa isang sekretong lagusan sa likod ng mga shelf. If we get out of here, I'll give you everything. My name, my wealth, and your freedom. Pero sa ngayon, kailangan mo sumama sa asawa mo. Si Marco ang tunay na mastermind na gumamit sa galit ni Vander para ubusin ang mga Rivera at ngayon ang mag-asawa'y kailangang magsanib puwersa para mabuhay. Isang huling pagkakataon, Vander, sabi ni Althea habang mahigpit na humahawak sa kamay ng asawa. Pero kapag natapos to, ako naman ang maniningil. Ang tunog ng siren ng pulisya ay tila naging background music sa mabilis na pagtakbo ni na Althea at Vander sa madilim at makipot na emergency tunnel ng Stanford Archives. Ang bawat hakbang nila ay naglalabas ng tunog na nagpapabilis ng kaba sa dibdib ni Althea. Ramdam niyang mahigpit na hawak ni Vander sa kanyang kamay. Isang hawak na protektado pero puno ng tensyon. Dito, bulong ni Vander habang tinutulak ang isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng mga tubo ng aircon. Lumabas sila sa isang madilim na iskinita. Sa likod ng gusali, ang ulan ay hindi pa rin tumitigil. Ginagawa silang basang sisiw habang naghahanap ng matatakasan. Ngunit bago pa sila makahakbang palayo, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Going somewhere, Mr. and Mrs. Stanford? Si Marco, nakatayo siya sa dulo ng iskinita, nakasuot ng itim na leather jacket at may hawak na baril. Sa likuran niya ay ang kanyang mga tauhan na nakapalibot sa kanya. Ang maamo mukha ni Marco na minahal ni Althea noon ay napalitan ng isang nakakatakot na ngisi. Marco, anong ginagawa mo? Sigaw ni Althea. Pilit na maharang sa harap ni Vander. Akala ko ba gusto mo kong iligtas? Iligtas? Thea, ang bagal mo talagang makaintindi, tawa ni Marco. I didn't want to save you. I wanted to own the Rivera inheritance. Alam mo ba kung magkano ang insurance money na nakatago sa pangalan mo? Ang lupang kinatatayuan ng Stanford Global. I needed you to hate Vander so you'd sign everything over to me. You bastard! Mura ni Vander. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na tanda ng sumabog. Ikaw ang nagpadala ng mensahe kay Althea tungkol sa Vault 402? Bingo! Sabi ni Marco. Gusto kong malaman ni Althea nang tatay mong pumatay sa nanay niya. Para sa galit niya, hihiwalayan ka niya at sa akin siya tatakbo. Simple business, Vander. Something you taught me. Hindi ako babalik sa iyo, Marco, sigaw ni Althea. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding puot. Then I guess I'll just have to be a widower sator. Sabi ni Marco habang tinutok ang baril kay Vander. Goodbye, Vander Stanford. Salamat sa pag-alaga sa asawa ko. Pumikit si Althea sa takot, ngunit sa halip na sakit,
Naramdaman niyang marahas na pagtulak sa kanya ni Vander patungo sa likod ng isang basurahan. Nang idilat niyang kanyang mga mata, nakita niyang nag-agawan na ng baril si Vander at Marco sa gitna ng basang kalsada. Ang dalawang lalaki parang mga hayop na naglalaban para sa kanilang teritoryo. Bawat suntok ni Vander ay puno ng galit para sa lahat ng panlolokong ginawa ni Marco sa kanyang asawa. Bawat ganti naman ni Marco ay puno ng inggit sa lahat ng meron si Vander. "Vander, tama na!" sigaw ni Althea nang makitang duguan na ang mukha ni Vander. Pero hindi ito tumigil. Sa isang mabilis na galaw, naagaw ni Vander ang baril at tinutok ito sa noo ni Marco. Ang ulan ay humahampas sa kanilang mga muka habang hinihingal silang dalawa. "Kill me, Vander. Kill me and show Althea what kind of monsters you really are." Hamon ni Marco, tumatawa pa rin sa gitna ng panganib. Nanginginig ang kamay ni Vander sa gatilyo. Tumingin siya kay Althea na ngayon inakatingin sa kanya ng may halong takot at pagmamakaawa. Doon sa gitna ng dilim na pagtanto ni Vander na kung papatayin niya si Marco, tuluyan na siyang magiging katulad ng kanyang ama, isang halimaw na walang puso. "No," paus na sabi ni Vander. Hindi ko ibibigay sa'yo ang satisfaction na yan." Ibinaba ni Vander ang baril at malakas na sinipa si Marco sa sikmura hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa oras ding iyon, dumating ang mga tunay na pulis. Ang mga pulis sa tinawagan ng private security ni Vander kanina pa. "Sir, we have the evidence. The recording of his confession is already on our server." Ulat ng head of security ni Vander. Napaupo si Vander sa semento, pagod na pagod at puno ng sugat. Dahan-dahang lumapit si Althea sa kanya, walang salita. Niyakap ni Althea ang asawa sa gitna ng ulan. Ang pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. "Salamat," bulong ni Althea. "I'm sorry for everything, Althea," sagot ni Vander. Sinandal ang kanyang ulo sa balikat ng dalaga. "Kahit na anong mangyari, hindi na kita sasaktan." Ngunit habang dinadala si Marco ng mga pulis, lumingon ito sa kanila ng may huling babala. "Do you really think it ends here? Check your father's house, Althea. May huling regalo ko para sa inyo." Ang kaba sa dibdib ni Althea ay muling nagbalik. Ang huling chapter ay magsisimula na. Ang revelasyong magbabago sa lahat. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay tila pumasok hanggang sa mga buto ni Althea, habang mabilis silang bumabaybay patungo sa bahay ng kanyang ama. Sa tabi niya, si Vander ay pilit na pinapakalma ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa rin nakahawak sa manibela, habang ang kabilang kamay ay nakikipag-ugnayan sa kanyang security team. "Huwag kang mag-alala, Althea. Walang mangyayaring masama kay Papa," paninigurado ni Vander. Ngunit baka sa kanyang boses ang sariling kaba. Pagdating nila sa lumang mansyon ng mga Rivera, bumulaga sa kanila ang mga bukas na pinto. Agad silang tumakbo papasok at natagpuan ng ama ni Althea na nakaupo sa sahig ng kanyang library. Yakap-yakap ang isang lumang vault na bakal. "Papa!" sigaw ni Althea. Agad itong nilapitan at niyanig. "Ayos lang po ba kayo? Anong ginawa ni Marco?" Umiling ang matanda. Ang mga bata ay puno ng pagsisisi. "Hindi si Marco kumuha sa akin, anak. Siyang nagbigay nito." Inabot niyang isang sulat na may selyo ng pamilyang Stanford. Isang lihim na sulat mula sa yumaong ama ni Vander, si Sebastian. Binasa ni Althea ang sulat ng malakas habang si Vander ay nakatayo sa likuran niya, tila naging estatwa. "Sa oras na mabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Ang sunog sa textile mill ay hindi lang para sa insurance. Ginawa ko yun dahil nalaman ng asawa ko na ikaw, Mr. Rivera, ang tunay niyang minahal noon. Ang galit ko sa inyong dalawang nagtulak sa akin na sirain kayo. Inako mong kasalanan para hindi madami ang pangalan ng asawa ko. Pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa dangal ng mga Stanford." Nanigas si Althea, ang twist na hindi nila inaasahan. Ang sakripisyo ng kanyang ama hindi dahil sa utang, kundi dahil sa isang lihim na pag-ibig sa ina ni Vander. Ang paghihiganti ni Vander sa loob ng maraming taon ay nakabatay sa isang malaking kasinungalingan na sarili niyang ama. "Vander," mahinang tawag ni Althea. Napaluhod si Vander sa harap ng ama ni Althea. Ang Ice King na kinatatakutan ng lahat ay tuluyan ng gumuho. "Patawarin niyo po ako sa lahat ng pananakit ko sa inyo, sa kumpanya ninyo." Kay Althea, hinawakan ni Mr. Rivera ang balikat ni Vander. "Tapos na ang lahat, anak. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan.
Hinarap ni Vander si Althea. Tumayo siya, tinawakan ng magkabilang kamay ng dalaga. Sa gitna ng silid ng puno ng mga alaala ng sakit ay may bagong liwanag na sumisibol. Althea, alam kong nagsimula tayo sa maling paraan. Binili kita. Ginamit kita at sinaktan kita, pausasabi ni Vander. Pero sa harap ng lahat ng katotohanan ito, gusto kong itanong sa'yo, pwede ba nating simulan ang lahat ng walang kontrata, walang utang, walang paghihiganti? Vander, ang dami nating pinagdaanan, sagot ni Althea. Ang mga luha ay muling pumatak. I will spend the rest of my life making it up to you. Ibibigay ko sa'yo ang kalayaan mo, ang kumpanya ng papa mo, ang lahat-lahat. But I'm selfish, Althea, because I still want you to stay as my wife. This time for real. Kinuha ni Vander ang kanyang wedding ring, itinago niya sa bulsa at muli isinuot sa daliri ni Althea. Isang halik ang dinampi ni Vander sa noo ng dalaga. Isang halik na puno ng pangako ng tunay na pagmamahal. Isang taon nang lumipas, ang Stanford Rivera Global ay isa na sa pinakamalaking kumpanya sa Asia. Ngunit sa likod ng tagumpay na yon ay isang masayang tahanan. Sa balkonahe ng kanilang bagong bahay, nakatanaw sina Althea at Vander sa paglubog ng araw. Hindi ko akalain na ang maling groom ko noon ay magiging tamang lalaki para sa akin ngayon. Biro ni Althea habang nakasandal sa dibdib ni Vander. Niyakap siya ni Vander mula sa likuran. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa bahagyang matambok na tiyan ni Althea. At hindi ko akalain na ang accusation na ginawa ko ay magiging pinakamahalagang kayamanan sa buhay ko. Sa huli, ang kasal na binuo sa puot at kasinungalingan ay naging isang sumpa ng wagas ng pag-ibig. Ang Ice King ay natunaw at ang biktima ay naging reyna ng kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang mga pader ng Stanford Estate at muling itinayo ang bawat sulok nito sa pundasyon ng katapatan. Ang dating mansyon na tila isang museum sa lamig at katahimikan ay wala na. Pinalitan ito ng isang tahanang humihinga. Puno ng sikat ng araw at ang walang tigil na ingay ng tawanan na umaabot hanggang sa pinakamataas na kisame. Sa malawak na garden kung saan ang mga puting rosas ay kasing ganda ng mga bulaklak sa kanilang kasal. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na amoy lamay. Isang maliit na figurang mabilis na tumatakbo. Daddy! Daddy! Look at what I made! Hurry up! Si Liam, ang kanilang 4 na taong gulang na panganay, ay carbon copy ni Vander mula sa matikas na panga hanggang sa seryosong mga mata na biglang nagniningning kapag nakangiti. Kitang-kitang bakas sa isang Stanford. Ngunit ang puso nito, yun ay nakuha niya kay Althea. Mapagmahal, masayahin at puno ng buhay. Ibinaba ni Vander ang kanyang binabasang financial report sa mesa at agad na binuhat ang anak. Isang malaking pagbabago para sa lalaking dati ay walang ibang hawak kundi kontrata. Ngayon mas bihasa na siyang humawak ng Crayola kaysa sa ballpen. Is that a castle, Liam? O isang bagong kumpanya na gusto mong i-take over? Biro ni Vander habang pinagmamasdan ng makulay na guhit sa papel. No, Daddy, it's our house. And look, this is you. This is Mommy. And this is me. Turo ng bata sa 3 figura sa papel. And here's baby Sofia. She's the little dot because she's still small. At nasa ng maliit mong kapatid? Isang malambing na boses ang narinig nila mula sa glass door. Lumabas si Althea, suot ang isang preskong puting summer dress. Karga-karga niyang 6 na buwang sanggol na si Sofia na may suot na kulay rosas na headband at malalaking matang kasing itim ng kay Vander. Sa bawat takbang ni Althea, tila sumasabay ang hangin sa kanyang ganda. Wala nang bakas ng pait at takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ng kislap ng isang babaeng alam na siya ang reyna ng tahanang ito. Baby Sofia still sleepy, Liam. Huwag mong gisingin ng Dragon Princess. O malalago tayo kay Daddy. Biro ni Althea habang lumalapit sa asawa. Agad na tumayo si Vander at nilalay ng asawa. Hinalikan niya ito ng matagal sa noo bago kinuha si Sofia para makapagpahinga mga bisig ni Althea. Sa sandaling yon ng Ice King na kinatatakutan ng buong mundo ng korporasyon ay tila isang maamong leon. You look breathtaking today, Mrs. Stanford. Bulong ni Vander sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng panganasa ngunit may kasamang matinding respeto. Stop it, Vander. Nariyan si Papa. Suway ni Althea na may halong ngiti. Mula sa malayo, nakita nilang naglalakad si Mr. Rivera. Patungo sa kanila, bitbit ang isang tray ng merienda. Ang ama ni Althea ay mukhang mas bata at mas masigla.
Matapos ang lahat ng gulo, siya nang tumatayong tagapayo ni Vander sa negosyo at ang paboritong kalaro ng mga bata. Sino mag-aakala, Vander? Bulong ni Althea habang pinagmamasdan ng kanyang ama na nakikipaghabulan kay Liam sa damuhan. Na ang lalaking maling groom ko sa altar siya palang bubuo sa pamilyang pinangarap ko. Hinigpitan ni Vander ang hawak sa kamay ni Althea. Ang kanyang mga daliri na dati ay matigas at walang pakiramdam ay marahang humahaplo sa wedding ring ni Althea. I committed many sins, Althea. I used money to buy power. And I used power to take you. Pausa sabi ni Vander habang nakatingin sa kanyang magina. I thought possession was enough. Pero nang makita kitang umiiyak noon sa altar, nalaman kong tunay na tagumpay ay hindi ang pagpirma mo sa kontrata, kundi ang pagpayag mong manatili sa tabi ko kahit na alam mo na ang lahat ng baho ko. Wala nang utang, Vander, wala nang kontrata. Ang tanging natitira ay tayo, tugon ni Althea. No, ngiti ni Vander, isang ngiti para lang kay Althea. Meron pa ring isang utang na hindi ko mababayaran. Ang utang ng buhay ko sa'yo. Pinatunayan mo sa akin ng isang halimaw ay pwedeng maging tao muli basta may pusong handang tumanggap sa kanya. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga ni tinanim nila noong unang taon sa kanilang totoong pagsasama, niyakap ni Vander si Althea. Ang katahimikan ng hapon ay napuno ng tunog ng halakhak ni Liam at ang mahinang hininga ni Baby Sofia. Ito ang kanilang happily ever after. Hindi to perpekto dahil may mga peklat pa rin ang nakaraan. Pero ito ang kanilang katotohanan. Ang bilyonaryong akala'y nabibili ang lahat ay nahanap ng tanging bagay na libre, ngunit pinakamahalaga sa mundo, ang wagas ng pag-ibig ng isang pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po at sana'y nagustuhan ninyo. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.